Welcome to my channel. Again, this is Bobby Gardosi Vlogs. For today's video is that i-discuss natin kung ano ba yung trabaho talaga ng security guards na na-assign sa hotel, no? So, but before that, gusto ko munang batiin lahat ng subscribers ko and then mga viewers, no? And then members. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa YouTube channel nito. Actually, matagal tayo nakabalik dahil na-busy tayo last month. So now, i-discuss natin itong trabaho or specific job ng security guard na na-assign sa hotel. So mayroon lang tayong 6 na i-discuss. So pag natandaan nyo to sa mga nag-a-apply sa hotel, so sure ako 100% makapasa kayo sa interview. So marami kasi akong na-interview na pagdating doon sa hotel, pag tinanong mo kung ano yung specific task or trabaho ng hotel security, is hindi nila masagot, no? Aside doon sa 11GO, Code of Ethics and Conduct, so mga lumang style ng pag-interview na yon. So ngayon, ang mga company is nag-i-specific doon sa question nila kung ano talaga yung trabaho mo pagdating doon sa detachment na yon. So now, ang number 1 dito is that monitoring and surveillance, no? So number 1 yan. Kailangan mong patrol the premises, no? Including entrances, lobbies, and then hallways, parking areas, and back of house areas, no? So monitor CCTV cameras and alarm system to detect suspicious activity or security breaches, no? Keep eye on a guest behavior to ensure safety and prevent disturbance. Ito yung sinasabi nating guest profilings. Now, pag nasa CCTV ka naman na-assign, kung ilang CCTV yung hawak mo, so maging vigilant ka doon kasi lahat dapat ng area ng hotel walang blind spot pagdating sa CCTV camera. So napaka-critical din pag na-assign ka sa CCTV operator. Also yun yung number 1 natin, monitoring and surveillance. Ang mahalaga dito is profiling, guest profiling, yung presence ng security, and then yung alertness ng security. Number 1 yan. So number 2 is that the access control. Alam naman natin na pagdating sa access control, very critical, kumbaga dito kasi dumadaan yung labas-pasok na guest or staff or employees, no? So pagdating sa access control, kailangan mahigpit tayo dyan pagdating sa identifications. Monitor entry points to prevent unauthorized access. Number 1 yan. Now kung mayroon kang doubt, pwede mo namang i-politely approach, no? And then find the valid ID para ma-validate mo siya. Okay? Ensure that only authorized personnel, guests, and vendors in the restricted area. So yan, mahalaga din sa lahat yan. So paano ba natin malalaman kung authorized sila or not? Of course, if there's an email or endorsement from the higher management, so ang hanapin mo na lang is that yung valid ID nila. Okay? So maintain visitor logs when it necessary. No? Kailangan din kasi yan para may reference kayo in the future. Kasi for example, approve nga ng higher management, expected siya na visitor siya, or na pagdating na bala sa loob is mayroon siyang ginawang hindi maganda. So kailangan mayroon tayong reference sa kanya para during the course of investigation in the future is that mayroon tayong information about them, no? So that is the number 2. Number 3 is that responding to any incident, no? So isa din sa mga trabaho ng hotel security guard yan, na kailangan mong mag-response kahit anong incident within the hotel premises. For example, mayroong fire incident, no? Pag manageable pa naman, konti lang yung maliit pa lang yung apoy, kaya mong patayin, kaya mong i-combat by using fire extinguisher. So kung i-combat mo na, no? Ano mga specific protocols pag hindi kaya na ng security, no? So kailangan na tumawag ng Bureau of Fire. So that is responding to an emergency. For example, mayroong hinimatay na guest, no? So kailangan mo din mag-response doon. Kaya lahat, I think lahat ng hotel is nire-require nila yung security guard nila na maging first aider and BLS, no? Importante rin yan kung mag-apply kayo sa hotel kahit saan, no? For example, mag-apply din kayo sa barko, yun din ang hinahanap, yung may ganong training. Okay? Assist guest staff during incident, guiding them to safety if needed, no? So isa din sa mga trabaho ng hotel security yan. Pag ang hotel security kasi
within the private company. For example, sa isang buildings. So sila talaga yung namamahala dun. Parang police din yan. Kaso ang police is national lang. No? Ang security is within that premises only or in that private property lang. Now, pagdating sa staff, no, visitors, guests, sa lahat ng tao doon sa loob ng hotel is that dapat mo protektahan ng security personnel yan. So, isa sa mga trabaho ng security yan. Reports and documents incident itself from management or authorities. So, lahat ng mga nangyayari sa loob ng hotel ay dapat magawa ng report ng hotel security. No? So, we're talking about the outsourced security, no? Yung mga security guards natin doon na-assign sa hotel. Next one is that safety enforcement, no? Isa din sa mga trabaho ng security guard yan, yung safety enforcement. So, for example, may mga hazard kayong nakikita doon sa area, so kailangan i-report ka agad. Ano ba yung hazard? For example, mayroong basa doon sa hallway nyo, no? Kasi pag may dumaan doon, na for example, guest ninyo is that madapa, so that is hazard, no? May mga nakaprotrude na wirings, so dapat i-report yan. That is part of the safety issues, no? So yan yun. Pang-apat, safety enforcement, no? So sa safety enforcement naman, ensure the fire safety, emergency and evacuation procedures are followed, no? So lahat ng mga hotels naman is mayroong protocol yan or procedures. For example, during the fire incident, no, mayroong evacuation area, siguro mga nagdi-drills yan. So mahalaga din yan. For example, pag in-interview kayo, sabihin nyo lang, pag tinanong kayo ng interview kung ano yung trabaho nyo, one of my jobs, sir, is that yung safety enforcement, no? Napaloob na doon yung ensure the safety, emergency and evacuation procedures are followed, no? And then inspect the premises to identify potential hazards or security risk, no? So ano ba yung mga potential hazards doon? Yun na nga sinasabi natin, halimbawa may mga basa doon sa hallway nyo, so kailangan ma-remove yan, mapunasan ng housekeeping team yan, no? Para at least pag may dumaan na guest, hindi sa madulas doon. Ano pa? May mga nakaprotrude na wirings, no? Kasi maaaring mahawakan o maapakan ng kung nino man, and then mga kuryente. So that is the hazard. Next, enforce hotel rules and policies and maintain order, no? Kung ano yung existing policy and procedures ng hotel, so si security guard yung taga pag-enforce nun. Importante din sa lahat. So that is the number 4 job of the security guard assigned in the hotel, no? So number 5 is that yung customer service. Well, actually ang customer service is kasama din sa trabaho ng security guard dyan. For example, ikaw yung na-assign doon sa entrance, no? So, sinasabi is that the security is the show window of the client kasi ikaw yung naunang nakita ng guest doon sa entrances, no? So, assist, ang napaulob dito, halimbawa, customer service, assist the guest politely, giving directions on helping within the inquiries, no? But, of course, hindi po pwedeng makompromise yung security protocol dyan, no? Polite but firm to implement the policy and procedures of the hotel. O, yan naman yung under customer service. Next, calm situation without escalating conflict, no? Open acting as a mediation or disputes. Now, for example, mayroong mga nag-aaway dyan, hindi tayo maging one-sided dyan, no? Ang papel lang ng security guard is that to separate both yung nagko-conflict doon, no? Pag-iwalayin lang para hindi maging worse yung incident. Ganun lang yung trabaho ng security guard. Represent the hotel in professional and courteous manner, no? So, importante din sa lahat yun. I-representan ng mga security guard natin yung hotel, no? In professional and courteous manner. Importante sa lahat yan. Dapat maging magalang talaga ang security, mahaba yung pasyensya, professional, makipag-usap sa guest, gano'n, no? So the last one is that coordination with authorities, no? Ito yung pinakalas na trabaho ng security guard. Coordinate with police, fire department, or medical responders when necessary, no? For example, mayroong incident na kailangan yung police intervention, kailangan din yung security guard mag-coordinate doon or tumawag.
Now, mayroong fire incident, si security din ang tatawag para makapag-responde yung mga fire personnel. And then, pag medical respondent, medical incident, for example, mayroong guest na hinimatay, so kailangan din itawag ni security personnel doon sa medical team para at least makapag-response ka agad and then masave pa yung buhay ng guests na yun. Okay? Provide statement or evidence in case of investigation or legal matters. No? So, kung kinakailangan gumawa ka ng statement in the aid of the investigations is isa din sa mga trabaho ng security guard yan. No? So, that's why kailangan yung paglalagbo para at least mayroong reference. Alright, so that's it. Yan lang yung topic natin today. Ano ba talaga yung specific functions ng security guard na na-assign sa hotel. So our next topics will be ano ba yung mga trabaho ng security guard na na-assign sa bangko. No? So ngayon hotel, next one is sa bangko. Alright, so doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na and then mag-like and share. Again, this is Bobby Gardose Vlog. I'm out. I'll be back for another interesting topic. Bye-bye.